Sa halos 40 taong inalagi niya sa industriya, hindi may tatanggi na isa na rin sa haligi ng pelikulang Pilipino ang komedyanteng si Flora Gasser. Sa bidyong tampok natin ngayon, ating aalamin ang naging buhay ng komedyanteng aktres. Si Flora Gasser ay pinanganak noong November 28, 1932 sa Maynila. Siya ay tinuturing na veterana pagdating sa aktingan, mapapelikula man ito o telebisyon. Nagsimula ang kanyang karera sa pelikula noong dekada 70. Mula rito ay nalinya na siya sa mga karakter role. Tumatak naman sa karamihan ang kanyang karakter bilang isang kasambahay. Kaya naman tinagurian siya bilang Dayaya of Philippine Television. Sa 4 na dekadang inilagi niya sa showbiz ay humigit sa 100 pelikula at programang pang-telebisyon ang kanyang nagawa. Kabilang dito ang Ani Batong Bakal noong 1979, Mga Kwento ni Lola Basyang noong 1985, Pido Dida 3 May Kambal na noong 1993, Private Benjamin noong 2011 at marami pang iba. Naging makulay naman ang buhay pag-ibig ni Flora dahil noon pa man ay hindi niya naitago ang tunay na pag-ibig sa kanyang kabiyak na si Harry Gasser. Dekada 50 nang sila'y magkakilala ni Harry at naging magkasintahan. Ayon pa sa kwento ng kanyang buhay pag-ibig na itinampok sa programang Wagas ng GMA7, ay noon pa man ay nagkakaroon na sila ng hindi pagkakaintindihan ni Harry dahil sa dami ng mga kababaihang nagkakagusto rito. Ngunit dahil sa pagmamahal niya sa binatang si Harry ay pinatatawad niya agad ito. Taong 1959 sa Cebu nung mag-propose si Harry ng kasal kay Flora at tinanggap naman ito ng aktres. Ang kanilang pagsasama ay nabiyayaan ng 3 anak. Si Harry ay naging news anchor noon sa RPN9 at ito rin ang nag-impluensya sa kanyang may bahay na maging voice talent sa radyo. Nakalaunan ay naging anchor ng DZMM sa programang Kumusta Mga Bisaya. Naging aktibo rin sa telebisyon ng aktres-komedyan at nakasama sa teleseryeng Pangako Sa'yo at ilang episodes ng Maalaala Mo Kaya. Nanatili namang aktibo sa industriya si Flora hanggang taong 2020, panahon ng pandemya. Dito na siya nabigyan ng pagkakataon na maging bida sa isang short film na may title na Nene sa ilalim ng direktor na si King Louie Palomo. Ang nasabing pelikula ay pinalabas sa loob at labas ng bansa at umani ng mga parangal. Ginampanan ni Gasser ang isang mahusay na pintor kung saan tinangka niyang tapusin ang kanyang pinakahuling obra. Ang proyekto ring ito ang nagsilbing huling pelikula ng aktres. Sa edad na 89 noong November 19, 2022, ang magaling na aktres-komedyan ay sumakabilang buhay. Ang malungkot na balitang ito ay inanunsyo ng mga apo ni Gasser sa kanilang mga Facebook account. Hindi naman idinetalye ng kanyang mga kaanak ang sanhi ng pagpanaw nito. Ibinurol ang kanyang mga labi sa St. Peter's Chapel sa Commonwealth, Quezon City. At matapos paglamayan ng mga kapamilya, katrabaho at tagahanga ay kirinimate naman ito at inilagak sa kanilang ancestral home